Parang bulldozer ang bumangga, giba. Round 1 pa lang nanalo na si Sindarov kay Isipenko. Round 2 natabla. Tapos round number 3, eto sunod-sunod, Pragnananda, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, umiscore ng 4.5 out of 5. Ngayon, round number 6, isa na naman pong biktima. Grandmaster Weyi. Grabe na ito. Magkalaban si Sindarov at si Weyi dito po sa ginaganap na FIDE Candidates Tournament 2026. Anong nangyari? Medyo iba storya nito. Yung ginawa kasi ni Sindarov kay Fabiano Caruana at kay Hikaru Nakamura, parang ginilitan niya lang na walang kalaban-laban. Ito, interesting ang laban. Tingnan nyo pong mabuti kung anong nangyari ha. Puti po si Weyi, nag-E4. Tumira po ng E5. Nag-Knight C3, above yan na game ang pinili ni Weyi. Hindi ko alam kung paano presa to. Pero si Sindarov, Knight C6, mabilis pa rin tumira. Ibig sabihin, hindi siya nagulat yan. Tumira po ng Bishop C4. And after Bishop C4, nag-Knight to F6. Pagka Knight to F6, mabilis pa rin tumira. Nag-D3 na mabilisan. And Sindarov played right away yung number 1 engine move, Knight to A5. Diba? Linya yan. Pinapatay agad ito. Since yung Knight malayang gumalaw, kasi usually dapat may Knight ka dito eh. Oh, walang kailangan depensahan. Eh, atakihin natin yan. Pagka Knight A5, nag-A3 lang, kinapture, takes, and then nag-Bishop to C5. At according sa engine evaluation, this is very equal. Ngayon, hindi ako sigurado sa side ni Sindarov. Kasi si Sindarov, medyo nag-isip po siya sa Bishop C5, 3 minuto eh. Ayan o, tingnan nyo, lamang ng 7 minuto na agad si Weyi. Ngayon, tumira po si Weyi, Knight F3. Mabilis pa rin tinira, and then nag-D6 si Sindarov. Pagka D6, nag-Queen to D3 lang. Na kung saan napaisip na naman si Sindarov, ang tinira niya po, Bishop to E6 lang. Bishop E6, tamang develop lang po ng Bishop. Ang ginamit niya pong oras dyan, 9 na minuto, halos 10 minuto. So, hindi niya sure kung anong gagawin niya dyan. Anyway, pagka Bishop E6, nag-develop nga lang, nag-Bishop G5. Ito pong si Weyi, pinin po yung kabayo eh. Tingin ko bantay po yan eh, sa mga talon. Anyway, nag-A5 naman dito si Sindarov. Tagal niya na naman nag-isip. No? Tingnan niyo yung lamang ni Weyi, oh. 20 minutes na. Actually, ibalik natin. Ang linya pala dito nangyari na before A6. Noong 1987. Ganon katagal nang hindi nilalaro yung linya na to. Ngayon, ang engine naman, ang best move niya, C6. Yan ang engine move. Yung A5 is second best move. Mas maganda daw siya sa third best move na A6 na nangyari before. So, ito po ay novelty na first time nagamit. Ngayon, pagkatira po ng A5, nag-Knight to D5 pa rin eh. Kaya number 1 engine move yung C6 eh. Pine-prevent din yung kulong, may tatakbuhan na ganon. Anyway, nag-C6 na si Sindarov. Kinapture po yung kabayo, binawi ng pawn of course, and then umatras yung bishop. Pagka-atras ng bishop, nag-rook to G8, hitting the pawn ng G7 na dinipensahan by castling. Okay? Wag po kayong magtaka ba't nagkasing may ganito, 'di ba? May threat dito eh. Okay lang kasi may Bishop G3. Atras na naman yung Bishop. And according po sa engine evaluation, lamang man sa oras itong si Weyi, equal po ito. Ang tinira po ni Sindarov dito, A4 lang. Ang tinira naman ni Weyi, B4. Ang reason bakit po siya nag-A4, para po pagka B4 may empasan at kahit papano mabubuksan ito. Yun po ang nangyari. Ang tanong, coach, libre po ito, bakit hindi ba pwedeng tikman yan? Pwede naman. Rook takes A3, hindi kasi kinapture yan eh. Rook takes A3, pagka takes, may tirada po na Rook A1. O, sa pupunta yung bishop, malaman tumakbo. Pagkatakbo, kakapturein ito. Yan yung tricks niya. At pag ikaw ay kumapture dyan, may check. Yun ang gusto niya mangyari. Kaya mapipilitan yan, iiwas lang eh. Iiwas lang. Meron daw rook takes dito, tapos saka mo kainin para takbo ka. Equal pa din daw yung kahit quality down kasi may malakas na pair of bishop. Pero, hindi ganun kaganda yun for the side of black. Kaya ang ginawa po is nag-bishop to G5. Okay? So, pagka-bishop to G5, tumira po ng B4 na. Ito pong si Weyi at kinapture lang ni Sindarov yung kabayo. Yun talaga ang idea ng bishop move na yun.
Bakit po kailangan capturein yung knight? Kasi pagka-takes, ayun, nagkaroon ng magandang square. Sa ngayon po kasi, medyo bad po yung bishop, pero napaka-aktibo. No? Ngayon, dito, lamang na po si Sindarov ng konti sa oras. Kasi po, yung tiradang B4, pinag-isipan po na matagal yun ni Wei. At pagkatira po ng Bishop D4, eto pong si Wei, nag-isip dito ng napakatagal na naman. Alam niyo kung bakit? Kasi kung titingnan nyo itong mabuti, atakado yung tore, pero may pressure doon. So pinag-iisipan niya kung iiwas niya na ba yung tore o kakapture siya dito sa F6 kasi libre. Kasi pag hindi niya tinigsan, madidepensahan yan eh. Nag-isip po siya na matagal at ang tinira niya po ay capture. Na kung saan, ba hindi daw best move. Ang best move, ang sabi, mag-rook A2 ka. Ang rook A2, very important move. Okay? Papakita kong bakit. Kasi pagka-takes niya po dito, tumira po siya ng queen to D7. Umiwas malamang. And then, nag-rook to D8 or D1. Pagka-rook to D1, nag-queen to E6. At dito na po, medyo humirap yung posisyon. No? Bakit? Ang hirap po depensahan nito. Mahirap depensahan. Bakit mahirap depensahan, coach? Pwede mo na ilapag yan. Meron pong ganun. Tapos hataw to. Dali pa yung reyna. Sunod-sunod yung atake. Ang hirap depensahan. Pero according sa engine, alam nyo, equal lang ito. Ang kailangan itira ni Wei, ang hirap makita eh. H4 lang daw. Yan yung number 1 engine mo, hirap makita. Tapos kapag kinapture daw, capture ka dito, pusang galang tira yan. Hirap makita niyan, guys. Hirap makita niyan. Pag kumapture ka ng queen, quality up, rook D1. Diba? Balik tayo doon. Eh, di Pontex bang kain natin, rook D1 pa rin. Yan number 1 engine move. Ang hirap makita. Sacrifice, magpapa-quality down. Pero balik natin doon. Ang natira po kasi ni Wei, nag-H3. Pagka H3, kinain. At pagka takes, eto na. Sabi ko, baka nakita niya. Baka mag-sacrifice. Hindi nag-sacrifice eh. Nag-rook to D3. Dumipensa lang. Ngayon, may malaking problema dito si Wei. Ang malaking problema niya, pagka queen to E6, eto yung paparating. Tutulak. Makakapag-create ng pass pawn. Yun ang mangyayari. So, eto daw po, halos lamang na daw po ito sa black, lalo na pag na-allow mo to. Pwede pang masurvive to. Kailangan mo lagi mag-sacrifice. Pero mukhang yung sacrifice wala na sa idea ni Wei. Ibalik ko lang kasi may very important factor dito eh. Dito po kasi napaka-importante po ng tiradang rook A2. Wag mo daw tong i-takes. Di ba tagal nag-isip ni Wei? Ang tamang tira rook A2. Anong pinagkaiba niyan? Pag nag-rook to G6, ganito ka lang. O, sabihin na natin, ganun pa rin naman idea. Ang big difference niyan, eto, pwedeng depensahan ng rook C2 dahil walang bishop doon. O, like for example, king move lang, queen dito. O, pwede bang depensahan to? Yes, pwede. Pwede ka nga din mag-rook C1 kasi walang ganun eh. Ayan pwede siyang depensahan kasi walang bishop dito. Kanina kasi hindi magawa yung rook C1 dahil may bishop to B2. Yun yung malaking diferensya niya. Ibalik nga natin sa nangyari, di ba? Ang ginawa nga kinapture, di ba? At ayan na nga yung nangyari. At hindi nakita ni Wei yung idea ng sacrifice at gumanyan siya eh. Umatras. O mali nga daw yung atras eh. Sabi talaga mag-sacrifice ka na, Brad. Inuutusan na siya mag-sacrifice eh. Tapos pag kinain to, capture dun. Yun ang inuutos ng engine. Anyway, umatras. Ayun, pagka-atras, nag-king move pa nga eh. No? Hindi pa sinipay. Pero eto kasi ang problema dito ni Wei din eh. 15 minutes na siya, move 23 pa lang. Tapos halos 1 hour pa si Sindarov. Parang ganito nangyari kay Naka sa kay Pabi. Close to equal ito, pero wala na namang oras. Kailangan tumira ni Wei ng 17 moves within 15 minutes. Grabe na naman. Galing ni Sindarov sa ganitong style na. O, nag-queen doon. Dumipensa. Ayan, hindi niya na nakikita ang best move eh. Kasi nga, walang oras, kining mo ban. Ayun na yung C5 na pamatay.
mararamdaman mo na yung problema kasi C4 is coming. Tapos dito, tapos weak ito. Grabe yung pass pawn. Ang lakas ng bishop. Kaya nga po dito, 10 minutes na lang po si Wei. Medyo natataranta na siya dyan. Di niya na alam yung gagawin. Ang best move is rook dito. Pero nakakatakot nga po yung pass pawn. Ang ginawa niya na lang ng gulo eh. Nag F4. At yung F4, tagilid agad. Kinapture lang yan. Pagka takes, nag-queen to F3. Yung pala yung plano niya. Ngayon, pagka queen to F3, si Sindarov, nagkamali dito eh. Tumira po siya ng rook to E8, medyo binilisan niya. Mukha talaga pong tinatime attack niya lang. Ito pong si Wei. Kasi pagka rook to E8, hindi siya yung best move. Ang best move is bishop to E5 daw. Pero the best pa rin yan eh. Kasi may pressure dito, ang hirap makita yung depensa eh. No? Ang tamang depensa, capture lang daw eh. Tapos pagka takes ng bishop, tira ka, queen takes F4. Queen takes dito, bishop G3. Hanap na yan. Medyo makakasurvive pa daw kahit 1 pawn down. Ibalik natin, no? Ang ginawa po kasi ni Wei, walang oras, ayun, hinahamon niya yung bishop. Which is okay pa rin. Ang ginawa, kinapture po yan, takes, and then nakain po yung pawn. Pagka-take sa pawn, dito na, tuluyang bumigay. Nasa move 29 pa lang kasi 11 moves pa ang kailangan, 6 minutes na lang siya. Ang tinira niya po yung pinaka-normal looking move na patalo pala. Eto po, libre yung pawn, kinapture niya. Mali. Ang tamang tira bago ko po ituloy, eto yung tikman mo. Tapos pagkabawi, wag mo kainin to kasi mamamati ka. Rook ka muna dito, threat mo to. Kaso ang problema niyan, nakakatakot po yung mga tiradang hamon lang. Ayan no, hindi mo to makapture kasi may takes dito. So gagalaw muna to. Pero alam nyo po ba dito may malalim na tira kasi isipin mo gagalaw ka lang eh. Pero pag talo yun. Talo yung ganun. Baka hindi mo na mabawi yung pawn. Tapos may mga pasok dito later, may mga tulak, may pressure dito eh. Kaso may tirada dito hindi madaling makita. Eto, pag wala kang time, pusang gala. Lalim nito. Rook D8. Mahirap makita yan guys. Ang idea pag in-option mo, libre rin na. E di kainin mo muna. Di may kain doon sa tore. Di ba? So wala. Hindi mo basta-basta mapalit. Mapipilitan lang yan, gumalaw ulit. Ngayon, ipalit mo na to, and then mababawi mo yung pawn. 1 pawn down ka pa rin, pero mas may mas may dating na maaring makatabla pa. No? Balik natin doon. Yun po ang nangyari, hindi nakita yung tiradang pawn takes, kaya ang ginawa is kinapture niya, talo agad. Kasi pagka takes, ayun, no? Hamon eh. Hindi mo matikman yan. Capture, pass pawn, talo agad. Kaya po, nag-queen to F3 na lang. Kaso, tiniraan lang ng C4. At si Wei, move 32 pa lang, less than 2 minutes na lang, papatayin ka na ng pass pawn. Wala na. Ang ginawa niyan, chumek na lang, wala safe na safe yung king, wala nang check na nalalabi. Eto, tuloy-tuloy. Anong gagawin mo? Gumanon, bumalik, para dumipensa sa ilalim, lakto pa rin. Walang oras eh. Wala, mahirap masurvive pag walang oras. Gumanon, para may check pa sa 8-6. Wala, in F3 nga lang. Ganda ng F3. Wala ka ng check, Brad. Tatabla ka pa, ha? Wala ka ng check. Hinahamon. Saan pupunta to? Walang check. Hinahamon. May threat dito. Ang ginawa na nga lang yan, kinapture takes, and then nag-resign na eh. 54 seconds left, move 36, resign. Bakit po nag-resign? Wala, hindi po ito madidepensahan. Like for example, paano madidepensahan? Gaganon, itutulak tong isa eh. Edi kainin mo muna, tulak pa rin. Pagka ganon, ganito. Ang next move, unstoppable. Unstoppable yun, sir. Kaya Wei nag-resign. Grabe si Sindarov, 5.5 out of 6. Halimaw ang performance, pusang galang yan. Tuloy-tuloy. Halos perfect. Isang tabla lang, ang nakatabla pa sa kanya si Matthias Blubawom. Ngayon, anong nangyayari sa iba? Ang sumusunod si Fabi, di ba? Si Fabiano, natabla kay Esipenko. Ayan po yung laro, nauwi sa tabla. Medyo may pagka-double plancheto, no? Pero nauwi lang ito sa tabla eh. Wala talagang drawish yung posisyon. Hindi na pilit, hindi na grind. Walang nangyaring problema. Ayan, pumasok na nga eh. Pero wala. Hindi na kaproblema masyado. Ayan, no? Nag-1 po na pa eh. Pero opposite, hindi pala opposite bishop. Pero wala eh. Persado magbantay yung tore habang buhay dun sa A2 eh.
Pinipilit pa to ni Fabi pero wala. Iniwanan niya rin, napilitan siya ibalik para magpilit. Pero wala. Drawish pa rin talaga. Ayan, oh. Siya pa nga, wala. Talagang napilitan siya magtabla na. Ganon ang nangyari. Natabla lahat. So, ang standing, ito po ang standing, pusang gala. 1.5 ahead si Sindarov. 1.5 ahead, 5.5, 4 points ang sumusunod. Tapos si Anish Giri, 2.5 ahead sa third. Grabe, tuloy-tuloy panalo eh. Si Hikaru nasa lowest together with Bey and Esipenko with 2 points lang. Mahirapan na makahabol si Hikaru. Last 8 rounds. Ang hirap makahabol niyan. 8 rounds, kailangan mapanalo mo lahat para 10 points ka. Eto si Sindarov, sa score niya po na 5.5. Kahit itablan niya lahat ng games na nalalabi sa 8 rounds, wag lang siya matalo, champion na yan. So yung chance niya mag-champion, lumalaki na. Kasi patapos na yung first half eh. Isang laro na lang, tapos na yung first half, tapos ganyan kalaki kalamangan mo. Pero of course, anything can still happen kung matatlong sunod siya. Pag natatlong sunod siya, yari siya. Makakahabol lahat. Kaya tingnan natin kung tuloy-tuloy ang pananalasa ni Sindarov sa torneyong ito. Ako naman, hindi ako nakapag-live kasi may laro ako. Naglalaro ang tournament, masyado nakakapagod. Nagkakasakit na nga ako eh. Pambata lang yung 2 rounds per day na standard. Pero hanggang Monday yung tournament ko eh. Pag natapos ng tournament, pwede na tayo ulit mag-live. Alright, so muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Abangan niyo po yung mga susunod natin na video. Yung app natin, natapos na yung beta testing. Hinihintay na lang yung approval. Lalabas na yon sa Google. Mapapublic na. According sa Google, less than 1 week. Pero sabi ng developer ko, minsan 1 day lang yan eh. Pag wala talagang problema. So we're expecting by Monday or Tuesday, hopefully, approve na. Abangan nyo po yun. Muli ito pong yung Coach PD Master Daniel Causo. Salamat po ulit sa inyong suporta. God bless mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Salamat ulit. Bye-bye. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.